Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-siyam na linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggang mabuti ang mga pagbasa, noong nakaraang linggo, sinasabi na Panginoon ay nagpakain na napakaraming mga tao sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At marami nabusog. At yung mga tao, hinahanap siya sapagkat sabi nga ng Panginoon, nahanap niyo ako hindi dahil sa nakakita kayo ng kababalaghan, kundi pagkos nakakain kayo at nabusog. Mga kapatid, kung tingnan po natin, ang pagkain ay napakahalaga sa ating buhay. Mahalaga para sa ating kalusugan. Mahalaga para sa lakas ng ating katawan. Kung kaya sabi nga, kahit tayo mga Pilipino, kahit asin at kanin lang, basta meron tayong makakain, ay siguradong merong pampalakas ng ating katawan. Ngunit sinasabi po na ang tunay na mahalaga ay yung pagkain nagbibigay buhay. Sa unang pagbasa, nakita po natin si Propeta Elias na naghirap ang katawan at halos sumuko na siya na gusto na niyang mamatay. At nasabi nga niya sa Diyos, kunin mo na ako, gusto ko nang mamatay. Dahil naghihirap ang kanyang katawan. Dahil sa pagod at sa hirap, sa gutom at uhaw. Kung kaya ang Diyos ay nagpadala ng anghel at siya ay ginising, pinakain at pinainom ng tubig. 2 beses siyang ginising para kumain at nang siya nakakain, lumakas ang kanyang katawan. At naipagpatuloy niya ang kanyang misyon bilang isang propeta. Gayun din naman sa ikalawang pagbasa, sinasabi sa atin ng Panginoon na sa ating pagtanggap sa ating Panginoon at sa ating pagsunod sa kanyang kalooban, tayo nakapagbago ng ating sarili, nakapagbabago tayo ng ating mga hilig at ng ating mga gawain tungo sa kabutihan, kung kaya't naiiwasan natin ang mga bagay na ipinagkakasala kapag tayo ay nasa tamang landas ng pagsunod sa Panginoon. At paano natin magagawa ito? Sinasabi din po ng ating narinig na Ebanghelyo na yung mga tao na naniniwala na ang Panginoon ang tunay na nagbibigay buhay at siya yung tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan, ay mga tao na binigyan ng biyaya ng Ama na may pakilala ang anak. Sapagkat hindi natin basta-basta malalapitan ng Panginoon at hindi natin basta-basta matatanggap yung kanya sinasabi na siya yung pagkain nagbibigay buhay at ang kumakain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Hindi natin basta-basta ito matatanggap kung wala tayong pananalig at wala tayong pananampalataya na galing sa Ama. Kaya lahat ng biniyayaan ng Ama ng pananampalataya ay makakakilala at makatatanggap sa katawan ng ating Panginoon. Kung kaya ang kumakain ng kanyang katawan ay hindi mamamatay sapagkat mayroong may buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung dapat nating isipin na sa bawat pagsisimba natin at pagtanggap ng banal na komunyon, hindi lamang tayo ay nahatak na ating pananampalataya, kundi bagos hinahatak tayo ng Ama at ng Espiritu Santo pangtanggapin at kilalanin at manalig at manampalataya sa Diyos na nagkatawang tao, ang tunay na pagkain nagbibigay buhay. At ito'y walang bago kundi ang ating Panginoon. Sapagkat sa pamagitan niya, hindi lamang lalakas ang ating katawan, kundi bagkos lulusog ang ating kaluluwa. At kapag lumusog ang ating kaluluwa, siguradong meron tayong lakas upang ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa mundo upang makasunod sa ating Panginoon
dahil tumanggap tayo ng biyaya na nagbibigay buhay at walang iba kundi ang kanyang katawan, ang kanyang laman na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan pag tayo tumanggap ng pagkain na nagbibigay buhay, ang laman ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Eucharistia sa ating ginaganap na pagsisimba at pagtanggap ng banal na komunyon. Amen.